Ngayon, ang title, mga panganib ng isang baluktot na ebanghelyo. Ayan. So, kung mapapansin nyo, paulit-ulit, maraming mga warnings na yung ating pinag-aaralan. Simula nung pinag-aaralan natin ang libro ng Galatia ay sa una pa lang, warning na, no? Unang chapter pa lang, warning na. Pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima, warning pa rin. Mga panganib pa rin. So bakit? Bakit ba bakit laging itong librong ito na sinulat ni Pablo, bakit puro mga babalat? Yung kanyang mga title o ano yung mga sinasabi niya. Sa maiksing chapters na to, 1 to 6, ay puro siya, puro babala. So, bago tayo patuloy, ay tayo po tayo lahat at basahin natin ang salita ng Diyos bilang paggalang. Sige, i-discuss po natin Galatians chapter 5, verses 1 to 6. Galatians chapter 5, verse 1. Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin ng muli. Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag nagpatuloy kayo, pinapaliwala ninyo si Kristo. Pinabalaan ko ang lahat ng taong nagpapatuloy, tungkulin nilang sumunod sa buong kautusan. Kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan, inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at napalayo kayo sa kagandahang loob ng Diyos. Kami umaasa na magiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y sa kapangyarihan ng Espiritu. Sa mga nakipag-isa na kay Kristo Jesus, hindi na mahalaga kung ang isang tao ay tuli o hindi. Ang mahalaga ay ang pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Pwede ba tayo makaupo? Maraming po ng Diyos. Salita. So makapapansin natin, di ba last week ay tayo nagtapos sa Galatia chapter 1. Galatia chapter 5, verse 1. Diba? Ito, malaya na kayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag na paalipin ang hindi. So last week, dyan po tayo nagtapos. Diba? Kasi nga, binasa natin yung chapter 4, mula dun sa 15. 15 ba yun? 15 hanggang verse 1 ng chapter 5, yan po ay yung buong sinulat ni Pablo. Kumbaga, ang pagkakasulat po kasi ng salita ng Diyos, wala po siya tinatawag ng chapter break. Wala siyang ganon. Dire-diretso yan. Kumbaga, dito na lang yan ang ginawa ng mga chapter break nung inayos po yan na nung tinatawag na nung kinanonize yan, doon na lang po yan inayos, nilagyan ng chapters, nilagyan ng verses para hindi po dire-diretso tayo magbasa, di ba? Parang yung meron kasi akong pinapanood na vlog. Sinasabi ni Ate Zenia na hindi niya daw maintindihan yung sabi no, kasi pag nagsasalita daw siya, walang preno. Walang period ba? Walang period. Kumbaga, straight, dire-diretso, hindi katulad ng iba, di ba? Pag nakikipag-usap tayo, kung meron tayong binabasa, meron tayong period, meron tayong comma, meron tayong ano yun? Yung semicolon, di ba? Meron tayong ganon. Ito, ganon din. Kumbaga, kaya nilagyan niya ng mga chapters o verses para in order kapag binabasa po natin ang salita ng Diyos. So, nagtapos tayo sa Galatia chapter 5, verse 1. So, ito, itutuloy natin. So, bago natin tuloy, tignan mo natin yung, nag-review muna tayo. Yan. So, natapos na natin yung chapters 1 and 2, 3 and 4.
chapter 5. So yung unang dalawang chapter ay si Pablo ay nagbigay ng kanyang personal na mga prueba o experiences o mga ebidensya tungkol sa kanyang pagiging apostol. Kaya di ba sabi sa chapter 1 na kapag ka merong ibang nangaral ng ebanghelyo maliban sa inaral ko ay siya ay sumpain. Siya ay sumpain, mapunta siya sa impyerno. Ngayon, natapos na natin yan, chapters 1 and 2, pinagkakandun ni Pablo yung kanyang pagiging apostol. Yung chapters 3 and 4, dinepesa ni Pablo ang salita ng Diyos. Na tayo ay ang sabi dyan? Ang sabi? That we are saved by grace. Tayo ay naligtas. In Christ alone. O, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos through faith, pananampalataya natin. So wala nang ibang kailangan pang gawin. Wala tayong kailangan pang gawin, kundi tayo ay manampalataya lang sa tinapos na gawa ni Kristo, ni Jesus Christ. Ngayon dito na tayo, chapter 5. Ang chapter 5 ay tungkol sa banal na Espiritu. So, yung chapter na to ay tungkol po ito sa banal na Espiritu. Kasi nandiyan yan, pagka sa mga susunod na linggo, di ba, nandiyan yung the fruit of the Spirit. Ayan, yung makikita natin to, yung verse 5, 16, 17, 18, 20, kaya panggita dyan tungkol sa Espiritu, sa banal na Espiritu. So, yung chapter na yan ay tungkol po yan sa banal na Espiritu, walk in the Spirit, diba? The fruit of the Spirit, na yung Spirit natin at yung ating flesh, yung laman mo natin ay magkaaway yan. Hindi yan po pwede kasundo. So, start na tayo, actually may silong naman to eh. Sa verse 1, sabi diyan, we have been set free. Diba? Ano yung sabi doon? Malaya na tayo dahil pinalaya na tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paanigin pang muli. So, ang implikasyon niyan ay, tayo ay pinalaya na ni Kristo at tayo ay manatiling malaya. So, huwag na daw tayong bumalik. Kung sinasabi rin niya ni Pablo sa mga taga-Galatia, huwag na kayong bumalik pa dun sa dati nyong tinagisnan. Kaya sabi doon, do not go back again to the yoke of slavery. So, ano ba ang ibig sabihin nun? So, saan ba tayo pinalaya? Saan tayo pinalaya? Pinala tayo sa law, pinala tayo sa kasalanan, pinalaya tayo sa guilt. Guilt, ano bang Tagalog ng guilt? Pinalaya tayo sa, ano Tagalog ng guilt? Guilt. Konsensya. Ano pa? Saan tayo pinalaya? Sa pagiging makasalanan natin. Pinalaya tayo. Paano tayo pinalaya ni Jesus? Paano? Saan tayo pinalaya? Sa isa niya, titingin na kayo sa likod. Kasi pag tumingin sa akin, tawagin ko kayo. Paano tayo pinalaya? Grace. Pinalaya tayo, paano? Nasa Galatians chapter 3, verse 10.
na si Jesus ay ipinako sa krus. Di ba? Sabi doon, he was hung on a tree. Siya ay naging curse. Na imbis na tayo yung sumpain, siya yung sinpa para sa atin. So, inanay na yung buhay niya para tayo ay makalaya. Makalaya sa kasalanan, makalaya sa guilt, makalaya sa masasamang gawain. So, marami. No? Ibig sabihin yan. So, ayan, some views of Christian life. Sige, ano sabi dyan? You don't have to pay any attention to the law of God. Know the truth. You're a saved person. All your sins are forgiven. So what you do is already cared for and covered. And by the way, Christ lived a sinless life that has been basically attributed to your account. It has been imputed to you. Christ's perfect life has been credited to you as if you lived it. You're forgiven of all your sins, and His life is now in place of your life. So do not worry about what you do. You're free, you're under grace. You don't need to live under some kind of burden of duty and responsibility and obedience. O yan, sabi dyan, hindi na daw natin kailangan magbigay ng tuon sa mga kautusan ng Diyos. Kasi nga, dahil kay Kristo, o sa ginawa ni Kristo sa krus, tayo ay pinalaya na sa lahat ng nakasangad sa kautusan, di ba? Di ba kung natatandaan natin, sabi ni yung mga Pariseo na kinukutya nila si Jesus, sabi ni Jesus kaya ako nagparito upang tuparin ang kautusan, hindi para i-abolish ito, o hindi para baliwalain. Kaya nga, di ba, ulitin na naman natin, nung siya'y nakapako sa krus, ano yung sinabi niya, nung siya'y lalagutan ng hininga, it is finished. Kasi nga, natupad na niya lahat. Kasi mga kapatid, wala pong kayang tumupad niyan. Kahit sino ako, hindi po kaya yan. Si Jesus lang. Kasi He lived a sinless life. Namuhay siya ng walang kasalanan. Kung matatandaan po natin, lahat po ng mga men of God sa Bible ay sumablay po yung kanilang buhay. Si Abraham, unang na, si Adan, nag-disobey siya, sumaway na. Si Abraham, anong ginawa niya? May sinungaling. Di ba? Sabi niya, 2 beses pa niya sinabi na, ay, hindi ko asawa yan, kapatid ko yan. No? Halimbawa, si Kuya Jess, meron kayo nakita dyan, tapos sinabi mo na, ni Ate Dayan, kapatid ko to nakamaramdaman ni Ate Dayan, no? Kapatid. No? Kaya, natutuwa ka ba? Pwede rin, Bakit naman natuwa ka ba? Hindi. Zero Bakit kami nga ni Ate Sika, naanigaw kami. Siyempre ako matutuwa ako nun. Diba? Matutuwa ako nun. So si Abraham sumablay, sinungaling 2 beses. Si Noah, anong ginawa niya? Anong ginawa ni Noah? Ha? Naglasing. Naglasing, kasi nagubad pa. Naglasing. Si Moses, anong ginawa ni Moses? Ha? Pumatay. Pinatay niya yung kapahudyo niya. Sino pa ba? Si Gideon. O ano ginawa ni Gideon? Alam si Gideon, yung alam niyo yung 300, yung may lalabas sa gera, sabi ng Diyos marami pa yan, bawasan mo pa. So hanggang sa 300 na lang sila, pero kalaban nila, 100,000. Anong ginawa naman ni Gideon? Masyado siyang, alam yung pride of the world? Yung
Kahit sinasabi na sa kanya na kaya mo yan, hindi ko kaya yan, mahina ako eh. Gano'n siya. Sa marami, kami, lahat ng mababasa nating men of God, ay lahat yan sumablay. Si Jesus lang hindi. Kasi he lived a sinless life. Kaya nga sinasabi dyan, tayo malaya na. No? Hindi natin kailangan magpap sa ilalim pa ng kautusan. Pero syempre, dinipay natin, last time, dinipay natin anong klaseng freedom. Hindi yung freedom na pwede kong gawin kahit ano. Diba, discuss natin last week na hindi mo pwede sabihin, yung kalayaan na definition sa mundo ay hindi yung kalayaan na definition kapag ikaw ay nasa Kristo. Kasi kung ikaw ay nasa mundo, pwede kang mamili na kasalanan na gusto mong gawin. Naalala niyo yun? Last week, di ba? Bukas kaya magnanakaw ako. Pero hindi ako papatay. Di ba? Pero yun yung ibig sabihin na we can choose the sin na gusto nating gawin. No, we can choose the sin that we want to do. Kasi nga, ayaw gawin to kasi makakama ako. Ayaw gawin to kasi mahuhuli ako. Pero may iba kang ginagawang sin. So hindi ka, ibig sabihin, kung gano'n ang mindset mo, hindi ka pa rin malaya. Diba? Masaya na ako napasabi dyan. Christ has set us free. But does that not mean that we have no obligation to God to honor Him and obey His moral and spiritual commands? Our former life as Gentiles was under the slavery of sin, and we might not have known it, but under the slavery of the law of God. Even though we didn't know the law of God as pagans, that Galatians could say it was God's law. God's moral law was in action, and it would be based on that law that we would be all damned. And along the gospel, and Jesus Christ was our liberator. And Jesus Christ, in an act of emancipation, set us free from our bondage to sin and the law and death. And now we are free. Paul says you need to remain free. Ano yung sinasabi sa verse 1? You are free. Do not be do not go back again to the yoke of slavery. Sabihin, tayo ay malaya na at manatiling malaya. Malaya saan? Sa kasalanan at sa slavery of the law of God. Alam niyo yung masabihan na ignorance of the law excuses no one, di ba? Kasi nga ito, mga pagano yan, hindi naman nila alam kung ano yung kautusan ni Moses. Pero hindi nila pwedeng i-justify na hindi namin alam yan eh, kasi hindi naman kami Hudyo. Parang gano'n lang din yan, na hindi pwede na, nangyari, hindi mo alam na, ay meron pa ng seatbelt law, nahuli ka, hindi ka naka-seatbelt. Hindi mo pwede sabihin na, ay hindi ko po alam yan eh. Diba? Hindi mo pwede sabihin na gano'n. Kasi, ignorance of the law excuses no one. General yan. Halimbawa, nasa taas ka ng building. Tumalong ka. Hindi ko alam may gravity pala. Meron pala gravity. Hindi ako naniniwala niya. Hindi ko alam na meron yan eh. Tumalong ka dun. Nadagdag ka. Pag nadagdag ka pa, buhay ka pa ba? Nandun ka sa 50th floor. O. Kahit sabihin mo na, halimbawa, edad ni Renz, ay, edad ni Robin, ay, edad ni Faith, o kaya edad ni Magma. Hindi niya alam, no? Hindi niya alam na, di pa niya pinag-aaralan, di pa nag-aaral, di pa niya alam yung gravity. Pero pagka siya dun, malaalaglag yan. Di ba? Yun yung ibig sabihin nito na hindi mo pwedeng dahilan na hindi ko alam yan eh. Kaya hindi ako mapunta sa impyerno kasi hindi ko alam yan. Hindi ko pwede kasi general
ano yan, general na law. Yung sin, general yun, kasi nga si Adan at si Eva nagkasala eh. So, apektado ka. Diba? Kahit na, ay, di ko naman kinain yung prutas na yun eh, kung ano man yun eh, hindi ko siya kinain eh. So, yeah, dapat ako magkakaroon ng kasalanan kasi hindi naman ako sila. Hindi yun. Kasi hindi yun na ibig sabihin. Sabihin yan, general yan. Yung kasalanan na nagawa nila, damay ka doon. Diba? Kaya nga yung may sakit. Kaya tayo may sakit. Kaya hindi dahil sa masalanan mo, kasi kaya ka nagkasakit. Kumbaga, originally, kaya may sakit, kasi nga dahil sa kasalanan ni Adan at ni Eva. Ngayon, kung pwede ka magkasakit, then, dahil inabuso mo yung katawan mo. Diba? Bakit ako nagda-dialysis? Kasi, nung wala pa akong sakit, mahilig akong kumain. Kain dito, kain doon, buffet. O kahit naman yun, nag-buffet din ako. Pero, hindi na katulad dati. Kaya, kagagawa ko rin, kaya ako nagkasakit. Pero syempre, nandun yung pagsisisi natin, pero hindi dahil sa, kaya ka nagkasakit, dahil may factor yung ginawa mo, yung healthy lifestyle mo, di ba? Pero ang pinaka-original niyan, dahil sa kasalanan ni Adan at ni Eva. Kaya nga diba, last week sabi natin, we are living in a fallen world. So hindi na pwedeng maayos pa yung mundo natin. Kasi pabagsak na nga ang moralidad ng mundo. Okay? So ayan, kanina, ano bang klaseng kalayaan? Ayan na. Kalayaan mula sa pasanay ng kasalanan. Kalayaan mula sa walang humpay na pagkakasala. Kalayaan mula sa isang nag-aakusan ng tuti. Yung nakukonsensya ka. Kalayaan mula sa paniniil ng ating mga paglabag. Dahil kang lumalabag sa yung mga gusto mong gawin, minsan hindi mo magawa. Kasi nga, di ba, tandaan natin yung kay Paul sa Romans, yung mga gusto kong gawin ay binabawalan pinipigilan ng aking laman. Yung mga gusto kong kabutihan na gawin. Yung mga masamang gawin ko, gusto kong gawin, pinipigilan naman ng aking espiritu. Kalayaan mula sa kakilangalabot at pangikipit at pagkabigo sa pagsisikap na maging isang bagay maliban sa maaari ng mali. Kalayaan mula sa isang salita pangingibabaw ng kasalanan. So, in short, yan. Yung sumatotal ay kalayaan sa kasalanan. Yan ang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Galacia. Ngayon sa mga kasalanan, mga kapatid, kapag tayo ay nakapagawa ng kasalanan, although we are free, yung ating espiritu ay pinatawad na ng Diyos. Pero yung ating physical body o yung ating body ay hindi po ito malaya, diba? Sa pag-aaral natin, mga nakarang mga linggo, na kapag ikaw ay na-born again, yung pagkatao ay mahati. Ito yung flesh, ito naman yung spirit. Nung hindi ka pa born again, flesh lang yan. So, lahat ng klase ng kasalanan, nandyan. Nung na-born again ka, nahati yan. Nagkaroon ng barrier. So, ito yung mga salaman, ito naman sa espiritu. Hindi mo po pwedeng, kasi na-born again ka na, ba kailangan mawala ito? Ito na lang. Hindi mo po pwede yun. Kasi, base sa Colossians chapter 2 na pinag-aralan natin, verse 16,
talaga pong magkakaroon yan ng division. So, meron pa rin ito. Halimbawa, wala yan, ha? Halimbawa, ito. Halimbawa, ikaw na to. Ito na yung espiritu mo. Naborn na yung anak, puti. Ganyan ko yan. Makikita nyo, hindi? Ha? Sino yung sabi na? Kita. Ate siya, nakikita. Matalikod pa yun. Patalikod pa yun, ha? O, diba? Patalikod pa yun, kita. Meron pa siyang mata sa likod? Ako talaga ni Robin, no? Kita niya, galing, ha? O, ang laki nito, puti, ha? O, di niya ko, nakikita niya, hindi. Ganyan din yan, di ba? Kumbaga, ito na yung buo natin, kahit na may isang dyan, nakasalanan, o dumi, makikita pa rin yan. So, baliktad din. Ikaw, ito yung makasalanan mong katawan. Maglagay ako na isang ganyan. Kita, hindi. Kita pa rin. Di ba? So, hindi mo pwedeng anisin. Kailangan meron talaga yan. Yung kalaman, at saka yung espiritu. Kaya pagdating sa chapter 5, verse 22, pababa, siguro sa mga susunod na linggo, doon natin makikita na ang flesh at ang espiritu, hindi po magkasama yan. Kumbaga magkahiwalay talaga yan. Hindi yung pwedeng magsama. Pero hindi mo pwedeng alisin. Hindi mo pwedeng paghihilayin yan. Nandoon yan. Kaya kung ikaw ay nakakagawa ka ng kasalanan, although pinatawad na tayo ng Diyos sa ating espiritu, yung laman natin, hindi eh. Kaya kailangan pa rin natin humingi ng tawad. Pangalawa, kapag ikaw ay nakakagawa pa rin ng kasalanan, may consequence. Hindi pwedeng, ano yun? Hindi pwedeng palusutin ka na lang. No, ano bang meron pa isang term doon eh, hindi ko maalala yung exemption. Absuelto. Ano? Ayun, absuelto. Hindi pwedeng absuelto ka. Meron at meron kang consequence na mangyayari sa'yo. Maaaring hindi ngayon, maaaring sa mga susunod na mga panahon. Pero mga kapatid, hindi tayo naniniwala doon sa generational verse, ha? Bibigyan natin ng linaw. Hindi tayo doon. Kasi once na ikaw ay na kay Kristo na pinatawad ka na. Wala na yung mga baga, yung sinasabi sa Ezekiel 18 na kapag ako'y nagkasala, tapos inayos ko, so hindi mapupunta sa anak ko yung ginawa ko kasalanan, pero pag siya ginawa niya yun, kakasala siya, yung anak niya, hindi na ganun. Ano? Kasi sabi lang dito, kapag ikaw ay nakakagawa ka ng kasalanan, hindi ka pwedeng absuelto. Meron at meron pa rin niya consequence. Hindi ba nagnakaw ka sa kwento ko kahapon, nagpiprint ako ng lyrics ng kanta. Ang ginamit ko yung bond paper ng opisina, yung printer ng opisina. Hindi pwedeng absuelto ka lang. Mahuhuli ako ng boss ko. Di ba? O nahuli ako. Di ba? Ano nangyari? Pinagalitan ako. May consequence. No? So, hindi mo pwedeng absuelto. Kaya, ayan. So, ano natin? Yung verse 2, hindi natin discuss ito kasi ginano ko na eh. Ginaliwanag ko na eh. So, yung napapalog kasi niya, ang Diyos, dahil tayo ay anak niya, kinakailangan niya tayo disiplinahin. Kasi kung ikaw hindi ka disiplina ng Diyos, ay hindi ka ano? Ha? Hindi ka anak. Di ba? Para sino ba mga nagdaan sa pagkabata rito?
Hindi nagdaan sa pagkabata. Talaga matanda na. Sino nagdaan sa pagkabata? Kayo ba pinagalitan? Amen. Pinalo? Piningon. Siningot? O, diba? Bakit kayo pinalo, piningot, sininturon, sinaktan, dinisiplina? Bakit? Gusto lang? Pasaway. Ang lakas naman ang trip ng magulang nito. Gusto lang? Biko kaya tadyakan kita. Ano ba yun? Oh, mama. Grabe, kawawa talaga. Mga anak ko kawawa sa nanay nila. Oh, mama. Oh, ano po? Gano'n ba ang nanay mo, na? Pag-trip ka lang, trip. Sunugin ko kaya ito. Gano'n? Kaya kapag tayo dinidisiplina, ibig sabihin, hindi dahil sa hindi tayo mahal. Tayo ay mahal, di ba? Kaya nga, di ba, ano yan, ang lagi ko pinapayo sa mga magulang na, kasi meron magulang na hindi nila talaga, ay, ang gulo-gulan yung anak eh. Yaan mo. Yaan mo kahit na anong gawin, nasusunto ka na. Yaan mo. Hindi pwedeng ganun eh. Kasi kaya mo sinasabi na ganyan, sinasawa ay, kasi nga, una mahal mo. Pangalawa, kailangan pagsabihan mo. Hindi pwedeng, hayaan mo lang. Na, hayaan mo kung anong gawin yan. Kailangan pagsabihan mo pa din. At kung may ginawang mali, hindi nakita mo, may ginawang mali. Pero madalang binato mo na kaagad. Diba? Parang teacher. Teacher, sinanabato na eraser dito. Eraser. Wala. Mabait nyo chok. Wala rin. Sapatos. Wala. Meron kasi mga magulang na bigla na lang, alam niyo, trigger happy. Trigger happy, no? Nari, kasi, Reggie, nandyan. Biglang, nakikipag-usap ako, biglang dumaan. Gano'n na mga agad, wala nang abiso. Gano'n na mga agad. Tapos, papabayaan na, di ba? May mga magulang noon. Sa mga magulang, kapag kayo ay nasaktan nyo na yung anak nyo, nadisiplina nyo na, okay, bago yung disiplinahin, ipaliwanag nyo kung bakit nyo sila kailangan disiplinahin. Kasi kung basta na lang, pinalo mo na lang walang abog-abog, parang sabi ni Eva, trip lang. Sunog. Trip lang, ganon. Diba ka? Parang ikaw, ganun din gagawin mo sa anak mo pagka nagkaroon ka na ng pamilya. Parang sama ng busy ko ngayon na. Sipahin ko kaya itong anak ko. Diba? Trip ko lang. Kailangan paliwanag po natin. Parang ang Diyos, pinakailangan din disiplinahin tayo para tayo ay matuto. Okay, sa verse 2, again verse 2. Again verse 2. Okay na. Sabi sa verse 2, hindi na may oras. Sabi sa verse 2 ay ako si Pablo at nagsabi sa inyo kapag patuloy kayo, binabaliwala niyo si Kristo. Kasi, mga kapatid, yung verse 1, meron kasing meron niyang mga resulta kapag patuloy tayong gumagawa ng kasalanan. Meron niyang resulta. Una resulta niya yung verse 2. Sabi diyan, kapag tayo ay o si Pablo nagsabi sa inyo, kapag nagpatuloy kayo, binabaliwala niyo si Kristo. Sabi niya, look, sa English, I, Paul, tell you that if you have yourself circumcised, Christ will be of no benefit to you. Kapag ginagawa mo yung kautusan,
Si Kristo baliwala sa'yo. Yun ang resulta. So yung pagiging malaya mo, wala. Kasi nakatuto ka pa din sa mga gawa. No? Matuto ka pa rin sa pag-observe ng mga fiesta, pag-observe sa lumakad ka ng palugod, ginawa mo yung mga tradisyon. Pag ginagawa mo pa rin yan, ibig sabihin, yung pagkamatay ni Kristo sa iyo, yung pagkamatay ni Kristo, binabaliwala mo. Hindi mo pinapahalagahan. So, yung unang resulta, kapag ka yung hindi mo pinanatili, malaya ka. Sabi nga dito, sabi doon, no, look, I, Paul, tell you, yung pronoun, pinalabi dyan, no, yung pronoun. Ayan, yung pronoun. Sa verse 2 at saka sa verse 4. Ang ibig sabihin yan, sinasabi ni Paul yan sa, meron siyang kausap na ibang grupo ng tao. Hindi siya kasama doon. Kasi, kung mapapansin nyo yun, ayan o, yung verse 2 at verse 4, sinasabi diyan na may you, someone na merong kinakausap si Paul na ibang tao na hindi siya kasama. Unlike doon sa we, sinasabi na niya, o tayo. Ibig sabihin, kasama na siya doon. Believers na. Itong you, ina-exclude niya yung sarili niya kasi niya, hindi niya ginagawa yung mga dati niyang ginagawa eh. Di ba? So sinasabi niya, oy kayo, dapat hindi niyo na ito ginagawa. Kapag ginawa niyo pa ito, yung pagkamatay ni Kristo sa cross, binabagi, wala niyo lang. Pinaibig niya sabihin dyan. So, yes, sabi niya, it means there are people There are people in this Gentile congregation who on the surface have become a part of outcome to understand the gospel, have to some degree accepted the truthfulness of it, but they are in danger of coming to the brink of salvation and turning away and heading in the direction of law. Some of them had already made some moves. Yun yung mga narinig na nila yung gospel, yung tamang ebanghelyo, pero bumabalik pa rin sila dun sa dati nilang nakagisnan. Kaya nga paulit-ulit sinabi ni Paul doon, do not, you are free, do not again go back to the yoke of slavery. Binibigyan niya ng diin yan. Kasi nga, merong mga hentil noon na okay na sila. Tinanggap na nila yung gospel. Pinaniwalaan nila. Kaya lang, dahil nga dito sa mga, sa mga Judaizer, dahil dito sa mga sumot na to, sinasabi nila na, hindi sapat yan. Kailangan gawin mo pa rito. Kailangan magpatuloy ka. Kailangan maging Hudyo ka rin. Para matulad namin. Para maging ganap yung kaligtasan mo. Yun ang sinasabi nila dito. So, mag-isa panahon natin, di ba? Hindi na natin kailangan sundin kung ano ang ginagawa ng Israel. Kasi sila yun eh. Mga Hudyo yan eh. Hindi naman tayo mga Hudyo. Kaya tayo ay sinasabi ni Paul dyan na tayo ay malaya na, pinalaya na tayo at kailangan manatili tayo malaya. So, yun yun. So, pagdating sa verse 3, ayan, yung verse 1 to 6, naging babala ni Pablo yan, babala ni Pablo sa mga taga-Galatia tungkol sa maling katuruan. Next week, in verse 7 to 12, babala ni Pablo sa mga Galatians tungkol naman sa mga false teachers. So, yung false doctrine, diniscuss natin ngayon. No? Yung false doctrine, verse 2. Ba kailangan daw, patuloy ka para maging ganap yung pagiging Kristiyano mo. Pero sabi nga doon, di ba, sa verse 2, pag ikaw ay nagpatuloy, o ginawa mo yung kautos, sinunod mo yung kautosan ni Moises, binabaliwala mo yung ginawa ni Kristo sa cross. O, ayan, yan yung verse 2, false doctrine. O,
So, either na kay Kristo ka o gawa. Either na may Kristo ka o wala kang Kristo. Either na may pananampalataya ka o wala. O hindi ka ligtas. Kasi nga pag hindi mo ginagawa yan, hindi ka naniniwala sa pagkakuha ni Kristo, hindi ka ligtas. Diba? Nag-gets no? Oh, there is no ano yan? Hybrid. Diba merong hybrid learning? Ano ba yung hybrid learning? Online tsaka face-to-face. Ito rin, may hybrid salvation. Ibig sabihin nun, hindi lang basta naniwala kay Christ. Meron ka pa rin ginagawa para maging lubos yung kaligtasan mo. So, walang tinatawag na hybrid salvation or hybrid religion. Kasi kung babasahin natin yung Romans 11:6, kapag ka ang grace, nilagyan mo ng works, hindi na siya grace. Pag yung works, nilagyan mo ng grace, hindi na siya works. Yan ang ibig sabihin ni Paul dyan. So, yung verse 1-6 ay tungkol sa mga false doctrine. So, yan o. Faith and works cannot go together. Hindi po pwede yan. Yan yung basic doctrine ng salvation. Kaya pagka meron kayo narinig na, kailangan nanampalataya ka, kailangan mo rin gumawa, ay hindi ano yan. False doctrine yun. False teaching. Di ba? Ano ba? So, verse 3. O, ano sabi doon sa verse 3? Sabi sa verse 3, binabalaan ko ang lahat ng taong nagpapatuli tungkulin nilang sumunod sa buong kautusan. And I testify again to every man who has himself circumcised that he is obligated to keep the whole law. So, sinasabi mo na kailangan sundin nyo yung kaugalian namin. Na pagka Biyernes, hindi ka kakain ng karne. Pag Biyernes Santo, kailangan munggo lang ang kainin mo. Tsaka huwag ka maniligo. Pag Biyernes Santo, kasi ang Diyos patay. Kaya huwag ka maniligo. O, pagka sinunod mo daw yun, kailangan lahat ng kautusan ni Moses, sundin mo. Kasi, kung yung isa, maraming kautusan si Moses yung law, maraming kautusan. Pag daw isa, hindi mo nasunod, hindi mo na nasunod lahat. Pumalya ka lang ng isa, kung 1,000 yan, yung isa hindi mo nagawa, yung 999, wala rin, hindi mo rin nagawa, di ba? So makikita natin yan dun sa James, verse 3. Yan, di natin makikita yan. Galatians 3:10, tsaka James 2, verse 10. Yan natin sinulat, pero yun ang, pag binasa nyo yan, yun ang makikita nyo. Na kapag ang isang kautusan ni Moses, hindi mo nagawa, parang hindi mo na rin ginawa yung iba. Ibig sabihin yan. So yung verse 4 naman, ano naman sabi sa verse 4? If you are counting on your works, rituals, festivals, new moon, your morality, etc., for your salvation, you are severed from Christ. Ang sabi sa verse 4, you have been severed from Christ. You. So, hiniwalay ni Pablo yung sarili niya kasi nga hindi niya ginagawa. You who are seeking to be justified by the law, you have fallen from grace. Tagalog, kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan, inihiwalay nyo ang inyong sarili kay Kristo at napalayo kayo sa kagandahang loob ng Diyos. So, yan yung pangatlo,
Una, pangalawa, pangatlo, effect. Kapag hindi, ang iniisip mo pa rin ay hindi ka, free. Na kapag nagsisikap ka pa rin, ito pa rin ang kautusan ni Moises, iniiwalay mo daw yung sarili, kay Kristo. Lalo ka lumalayo. Kasi hindi mo na pinaniniwala, hindi mo pinaniniwala yung gawa niya. Mas naniniwala ka doon sa sinasabi ng kautusan. Diba? So ayan if you go to the way of hybrid religion or gospel, Christ has no benefit to you. You are a debtor to the whole law, and you are fallen from grace. So kapag nandun ka sa hybrid gospel, ano ba yung hybrid gospel? Hindi lang faith, may words kang gagawin. Same as hybrid religion o hybrid salvation, ay ikaw daw ay yung ginawa ni Kristo sa cross, walang benepisyo sa iyo yan. Kasi doon ka pa rin nakatutok eh. So yun yung sinasabi niya sa mga taga-Galatia. O ngayon, pagdating sa verse 5, sinabi niya na doon, For we, through the Spirit, by faith, are waiting for the hope of righteousness. So sinasabi niya ngayon tayong mga maasa na maging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kapangyarihan ng Espiritu. Kaya tayong mga believers, anong inaantay natin? Ano inaantay natin? Yung ating maging ganap yung salvation natin. Paano ba magiging ganap? Kapag nagkaroon na tayo ng glorified body. Wala ka ng sakit, wala ng kahirapan, wala ng paghihirap, wala ng iyak, wala ng lahat. Diba? Yun ang ating inaantay. Kasi yun yung ating hope. Yun yung inaasahan natin. Hanggang ngayon, kasi tayo, hindi pa natin nakikita yun di ba? Kaya umaasa tayo. At tayo nananampalataya na balang araw, pagka tayo inawala na rito, alam na natin kung saan tayo pupunta at makakamit na natin yun. Diba? So sino ba dito na pag nakatay ngayong araw na to, sa langit papupunta? Sino? Amen. Ay iba. Grabe siya. Isang taon at may na natin pinag-aaralan, di pa nila i-convince. Bili ka kayo ng Motolite. Ano yung Motolite? May commercial ng araw yan Motolite, convincing. Diba? Bili kayo Motolite. Para ma-convince kayo. Wala ata kayo baterya. Kanina naglalata na ako. Sabi ko, kailangan ko ng gasolina. Anong gasolina nung petrol? Kay Kuya Diyos ko lang naririnig yan Brad, gasolina. Kaya nung uminom ako ng Sprite, nabuhayan ng ulit ako. Kaya ito na ulit, nakatayo na ulit ako. Naggasolina na ako nagkakasolina na sa akin si Kuya Jomar Si Kuya Jomar, nandiyan ba? Wala. Wala si Kuya Jomar. So ayan So sinasabi ni Paul dito, yun yung ating inaasahan. Tayong mga mananampalataya. Ayan we're not trying to earn. Hindi natin kinakailangan, ano ba Tagalog nito? Pagsumikapan. Diba? Ito ay inaantay natin. Hindi kailangan gawin ko ng gawin ito. Kailangan gumawa ako mabuti. Kailangan tumulong ako dito. Kailangan matita ko ng linggo-linggo. Kailangan mag-Bible study ako. Kailangan ganito. Para sigurado sa langit ako mapupunta. Hindi. Wala ka nang gagawin. Mag-aantay ka lang Kaya nga, it is a grace gift. Galo yan sa iyo So, antayin na lang natin na dumating yan. Diba? And one day, our glorification, He will give
into us perfectly. Perfectly. Walang, perfecto. Walang blemish. No? O ngayon, yung last verse, ang sabi sa verse 6, sa mga nakipag-isa kay Kristo, hindi na mahalaga kung ang isang tao ay tuli o hindi. Ang mahalaga ang pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. So, sino pa supot dito? Sa ibig na sabihin nito, hindi na kailangan sumunod ka sa mga kautusan ni Moses, sa mga kautusan na ibinigay ng Diyos sa mga sa mga Hudyo. Hindi na kailangan sumunod ka doon. Tayo, hindi na kailangan sumunod. Kasi sa Diyos, wala nang hintil, wala nang Hudyo. Diba? Pinag-iralan natin dati, wala nang ethnic group. Wala nang, ang mga Hudyo na naligtas, ang mga hintil na naligtas, wala nang ganun. Iisa na lang tayo. Tayo ay tinatawag na body of Christ. Tayo ay katawan ni Kristo. So, yan, the law is fulfilled. Natupad ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya, pag-ibig, paniniwala sa Diyos, at pagmamahal sa Diyos. Kaya, ano tawag doon? Ayan yung sinasabi ni Pablo. Ayan o. Last na to. Our hearts are literally drawn to God in trust. That's what faith is. We live trusting God and we live loving God. And as a result, loving those around us is well. Yun. So, tayo ay namumuhay at nananampalataya kay Kristo. So, nais din ng Diyos na tayo ay mahalin din natin yung ating kapwa. Di ba? Sabi sa Gospel, di-divide ng sinamarize ni Lord yung 10 Commandments. Ano sabi doon? Love the Lord with all your heart, with all your mind, soul, and strength. Pangalawa, love your neighbor as you love yourself. Baka naman sabihin ng mga iba. Kasi pinag-aaralan namin dispensation. Si Jesus may sabi niya sa mga Hudyo yan eh. Hindi naman niya, saan sinulat niya sa Gospel? Di ba? Ang pag-aaral natin, kapag ito'y kumukontra sa mga turo ni Pablo, huwag mong apply. Kumukontra ba yun? Ha? Kumukontra ba? Hindi eh. Di ba? Nag-harmonize siya. Kaya i-apply natin yun. Di ba? So hindi lang ang Diyos, kundi maging maganda rin maging tama rin ang relasyon natin sa kapwa. Ako. Ayan, it's a working faith, a living faith, a growing faith, an increasing faith. It's a growing love, an increasing love. It's a multiplying love as we wait in the Spirit in grace does His work. Ayan. Parang yan, there was an artist. Ano yan eh? Merong isang artist. Nandun siya sa isang kwarto niya. So, ang ginawa niya, gawa siya ng gawa. Nag-ano siya, yung gumagawa siya ng, alam mo yung parang castle. Diba? Sand castle. Gawa siya ng gawa. So, dagdag siya, dagdag siya ng dagdag. Hanggang sa di niya namalayan, paano ko pala ilalabas to? Ang laki na nagawa ko. Paano ko ilalabas sa pintuan ko? So, anong pinopoint doon? Na huwag tayong gumawa ng gumawa para tayo ay makarating sa langit. Kasi iba ng araw, sobrang dami yung ginagawa, hindi mo na mailalabas yung ginagawa. Yung mga ginawa mo, yung masterpiece mo, hindi mo na mailalabas sa kwarto mo para maipakita mo sa iba. Di ba? Nag-guess nyo yun? Na huwag tayong maging busy sa mga
paggawa ng mabuti, dahil iniisip natin, pakinangan gumawa ng mabuti para makapunta ako sa langit. Para bang meron teaching nung araw na ituro yun sa amin Kapag gumagawa ka ng mabuti, yung mga angels daw sa langit, ano ginagawa? Bahay mo ginagawa. O sila yung karpintero mo. Yung mga angels, palagawa mo daw, natatapos yung haligi ng bahay mo, natatapos yung hagdan ng bahay mo, kapag ikaw ay gawa ng mabuti. Mali po yun, ha? Walang ganon. Kaya, ang nais na ng Diyos sa atin, we live by faith through, and we live by grace through faith in Christ alone. Ang good works, resulta na lang po yan ng salvation natin. So yun po yung Christians wait in faith and love. So walk in the Spirit and let the Spirit do His work sa iyo. So pag-aaralan pa natin yan as we go along sa chapter 5. Sige tayo dito ngayon.